Nakaranas ka ba ng matinding pagkalungkot ng pandemya at dala-dala pa rin yan hanggang ngayon? Maaring social isolation at loneliness na ito. At ang World Health Organization may babala kaugnay niyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Sa tinagal ng lockdown noong kasagsagan ng pandemya, marami ang nakulong sa bahay at nakaranas ng social isolation. Pero madami raw na dala-dala yan hanggang ngayon, bagay na ikinababahala ng World Health Organization. Tulad ng nakararami, tumigil din ang mundo ni Oman noong pandemya. Pero di na raw yan bago sa kanya. Noon pa man, pakiramdam niyang mag-isa lang siyang humaharap sa mga hamon ng buhay. Well, since bata kasi ako, meron kaming family problem na tinatawag. Ayun yung unang factor. Then yung pangalawang factor naman is financial problem. Lalo siya lumala nung pandemic. Dito na napilitan si Oman kumayod para tustusan ang pag-aaral sa kolehiyo at pangangailangan ng pamilya. Sa every mga na-experience ko, ginagawa ko sa inspiration. Pray ako na, Lord, pagsubok lang ito, matatagumpay ako rin to. Ang bilang ng nakararanas ng social isolation o loneliness o yung pakiramdam na wala ka ng kasangga o kasama sa buhay, ikinababahala naman ng World Health Organization. But loneliness and social isolation have really significant impacts on mortality and on health. For example, social isolation and loneliness increase the risk of early death by between 14 and 32%. Paliwanag pa ng isang health expert, kaya tumataas ang tsansa ng maagang pagkamatay sa pagiging isolated at lonely dahil katumbas daw nito ang iba pang health risks tulad ng labis na paninigarilyo, pag-inom ng alak at kakulangan sa physical activity. Pag malungkot po kasi tayo, even our immune system, even our body, medyo nagsislow down. And lonely people are at risk for not doing anything in their lives, no? So maaari nga itong mag-increase ng risk ng mga cardiovascular health because of inactivity. And at the same time, i-increase din ang risk ng mga cognitive impairment or depression. Wala ring pinipiling edad o sektor ang social isolation at loneliness. Kahit daw mga bata, pwedeng makaranas niyan lalo na kung pakiramdam nila, walang magulang na gumagabay at sumusuporta sa kanila. Ang mga adult naman na nakararanas niyan, posibleng maapektuhan ang kanilang performance sa trabaho o school. Kaya may tips si Doc kung paano ma-overcome ang isolation at loneliness. At isa na nga dyan ay ang pag-live in the moment. Dahan-dahan lang daw dahil ang buhay ay di karera. So I think very important yung tatlong bagay na binanggit ko. Get a friend or find a friend to talk to. Second, you exercise. Third, nutrition. And then lastly, yung mindfulness meditations. Health matters. Kaya sa mga kapatid nating higit na nangangailangan pa ng tulong dahil pakiramdam nyo, kayo ay nag-iisa, huwag pong magdalawang isip na kumonsulta sa mga espesyalista. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.